Leandro, parang awa mo na. Huwag mo namang gawin sa amin to. Maawa ka naman sa anak mo. Tapusin na natin to. Hindi na ako masaya sa relasyon natin, Sansay. Ano pa bang kulang? Ginawa ko naman ang lahat para sa'yo. Ipinaglaban ko ang relasyon natin kahit ayaw sa atin ng mga magulang ko. Umalis ka dyan. Sinabi nang itigil na natin to. May iba na akong kinakasama, Sansay. At magkakaanak na kami. Kailangan ko siyang panindigan. Paano naman kami? Kung kailan kailangan ka namin ng anak mo, ngayon mo pa talaga naisipang abandonahin kami? Manahimik ka! Malakas na pagsipa ang ginawa ni Leandro upang paalisin ang nagmamakaawang asawa habang nakahawak sa mga binti nito. Wala nang nagawa si Sansay kundi ang umiyak at pagmasdan si Leandro palabas ng kanilang bakuran. Nakita niya pa itong tumigil sa isang magarang sasakyan habang tuwang-tuwang hinahaplos ang tiyan ng isang babae bago sila tuluyang sumakay dito. Nay, saan po pupunta si tatay? Ayos lang po ba kayo? Kanina pa po kasi kayo umiiyak eh. Huwag mong alalahanin si nanay. Ayos lang ako. Ang mabuti pa, magpahinga ka na dyan. Di ba ang sabi ng doktor, bawal kang mapagod? Sansay, lumabas ka riyan! Tingnan mo itong pinalabang ko sa iyong damit na lagyan ng chlorine! Ang mahal pa naman ang bili ko rito! Naku, pasensya na po pero parang wala po akong nalaban na ganyang damit nung nakaraan. Puro puti lang po ang nilaban ko noon. At gagawin mo pa talaga ako sinungaling? Sa'yo ko lang naman pinapalaba mga damit ko, kaya posibleng ikaw may kagagawa nito. Simula ngayon, hindi ka na maglalabas sa akin. Perwisyo ka! Sunod-sunod na paghampas ng damit sa muka ang natanggap ni Sansay mula sa kanyang kapitbahay. Hindi na siya nangatwiran pa at sinalulahat ang galit nito. Ngayon pa lang ay problemado na siya kung saan at paano siya kikita ng pera. Gayong ang paglalabada ang pangunahing trabaho niya. Mare, baka naman may kakilala kang naghahanap ng labandera. Ay, ang mabuti pa sumama ka sa akin. Naghahanap ang boss ko ng isa pang labandera. Pero hindi ko alam kung may nakuha na siya ha. Mabilis na sumunod si Sansay sa kanyang kaibigan upang puntahan ang tinutukoy nito. Taimtim siyang nagdasal na sana'y wala pa itong nahanap dahil kailangan niya ng pera pambili ng gamot ng kanyang anak na may sakit sa baga. Sinwerte ka ngayon. Mabuti na lang at wala pa siyang nakukuha. Salamat, Maria. Eto nga't mangangalakal din ako sa bakanting araw. Bawal akong tumigil kasi kailangan ng anak ko. Ano bang sabi ng doktor sa sakit ni Marie? Pwede daw lumala ang sakit niya kapag hindi namin tinuloy ang gamutan. Kailangan ko rin kasi siyang ipakonsulta sa doktor buwan-buwan kaya hindi ko na alam ang gagawin ko, Shandy. Baon na rin ako sa utang. Bakit hindi ka lumapit sa biyenan mo? Wala rin ang mga yon. Nang mabuti pa, mauuna na ako sa'yo, baka hinahanap na ako ng anak ko. Nahihiyang umalis si Sansay sa harap ng kanyang kaibigan dahil ang totoo niyan, may kaya naman ang pamilya ng kanyang asawa. Ngunit kahit kasal siya kay Leandro, kahit kailan ay hindi siya nagawang pansinin ng kanyang biyenan. Marie, anak, ano nangyayari sa'yo? Diyos ko, inaapoy ka ng lagnat. Diyan ka lang, kukuha lang ako ng planggana. Nay, ang sakit po ng tiyan ko. Nilalamig din po ako. Babanyusan ka muna ni nanay para bumaba ang lagnat mo. Nang bumaba ang lagnat ni Marie, agad siyang nagtungo sa kaibigan niya upang pakiusapan nito na bantayan muna ang kanyang anak. Desperado siyang makahanap ng salapi kahit pambili lang ng gamot ni Marie. At isa lang ang naiisip niyang paraan, ang lumapit sa kanyang ina na naninirahan sa kabilang barangay. Ang kapal naman ng mukha mo magpakita rito. 5 taon, Sansay. Tapos lalapit ka sa akin na para bang may patago kang pera. Nay, parang awa mo na po. Kailangan ko ng tulong. Inaapoy po ng lagnat ang anak ko. Kahit pambili lang po ng gamot. Wala kang makukuha sa akin. Simula nang nagpakasal ka kay Leandro, wala na akong anak. Matagal na kitang itinakwil. Lumayas ka rito! Nay, parang awa mo na. Para na lang sa apo mo.
Wala akong apo. Lumayas ka sa harap ko! Isang malakas na sapak ang natamo ni Sansay mula sa kanyang ina, kasabay ng paghagis ng ilang barya sa lupa. Naluluha niya itong pinulot isa-isa at mabilis na nagtungo sa butika upang bumili ng gamot sa lagnat. Marie, anak, nandito na si nanay. Shandy, salamat ha. Naku, Mari, walang anuman. Ito lang ang maitutulong ko sa'yo eh. Tawagan mo na lang ulit ako kapag kailangan mo ko tungkol sa inaanak ko ha. Sige, Mari. Anak, bumangon ka muna. Bumili si inay ng lugaw oh. Kumain ka na para makainom ka na rin ng gamot. Nay, si tatay po. Gusto ko po na siya magsubo sa akin. Tuwing may sakit po kasi ako, siya yung nagpapakain sa akin ng lugaw eh. Naku nak, wala kasi si tatay mo eh. Diba umalis siya nung nakaraang araw? Hindi ko rin alam kung kailan ba siya babalik. Napansin ni Sansay ang lungkot sa mukha ni Marie. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito na kahit kailan ay hindi na babalik sa kanila ang kanyang ama. Nay, kailangan mo po ba talagang kalkalin isa-isang mga basurahan dito sa barangay natin? Naku anak, huwag ka nga magtampisaw dyan sa putikan. Mamaya magkasakit ka na naman eh. Nay, bakit po ba ako sakitin? Gusto ko po sanang mag-aral ulit pero sabi po sa akin ng doktor, kailangan ko magpahinga. Anak, nasa lahi kasi ng tatay mo yung mga ganyang sakit. Pero hayaan mo, kapag gumaling ka, babalik ka na sa school mo. Hindi pa kasi pwede ngayon dahil pwedeng makahawa ang tuberculosis sa mga kaklase mo. Ganun po ba yun, Nay? Oo. Ang mabuti pa umalis ka na riyan at hugasan mo yung mga paa mo. Doon naman tayo sa kabilang kalye maghanap ng plastik at bote. Ilang oras din silang naglibot sa kanilang barangay upang maghanap ng kalakal sa bawat basurahan na kanilang madadaanan. Hindi man ganon kalakihan ang kinikita ni Sansay sa pangangalakal, malaking tulong na rin ito pandagdag sa kanilang pagkain araw-araw. Habang naglalakad sila pauwi, biglang inatake ng ubo si Marie. Nay, may dugo po. Ang sakit din po ng dibdib ko. Diyos ko anak, halika rito. Dadaling kita sa ospital. Dahan-dahan anak, halika. Kumapit ka sa akin. Tulong! Tulong! Kuya Tricycle sa pinakamalapit po na ospital. Humarurot ang tricycle hanggang sa makarating sila sa isang private hospital. Samantala, patuloy pa rin ang pag-ubo ni Marie at pagsuka ng plema na may kasamang buo-buong dugo. Habang si Sansay naman, hindi na napigilang umiyak dala ng takot at pangamba. Ma'am, kailangan mo pong mag-down ng 2,000 piso bago namin i-admit ang anak mo. Parang awa niyo na po. Baka pwedeng mamaya ako na iabot yung 2,000. Unahin niyo muna yung anak ko. Pasensya na po ma'am, pero yun po kasi ang patakaran ng ospital. Diyos ko, uunahin niyo pa ba yung down-down na yan kaysa sa kalagayan ng anak ko? Napakawalang kwenta naman ang ospital niyo. Ma'am, wag po tayo mag-iskandalo rito. Dapat po sa pampublikong ospital nyo dinala ang anak nyo. Napilitang umalis na lang si Sansay sa ospital. 100 lang ang kinita niya kanina sa pangangalakal at 200 piso naman sa paglalabada kahapon. Gustuhin man niyang magamot agad ang kanyang anak, hindi kakasya ang perang kinita niya. 4 na oras din ang layo ng pampublikong ospital sa kanilang bayan, kaya mabilis niyang naisip ang kanyang biyenan. Nagbabaka sakaling matulungan siya kahit ngayon lang. Tao po! Ma, tao po! Anong ginagawa mo rito? Ma, baka naman po pwede. Pautangin niyo ako lang 2,000. Kailangan ko lang isugod ang anak ko sa ospital. Ginagamit mo pa talaga ang apo ko para lang hututan ako? Anong akala mo? Mauuto mo ako? Lumayas ka sa pamamahay ko! Ma, parang awa niyo na po. May sakit ng anak ko. Kung gusto niyo po, samahan niyo kami sa ospital para makasiguro kayong hindi ko kayo niloloko. Wala akong pake sa inyo. Lumayas ka rito.
Alam mo, una palang pinaramdam ko ng ayoko sa'yo, pero nagpakali ka pa rin sa anak ko. Dahil ano, may pera kami? Ma, hindi po. Kailangan ko lang po ngayon. Ibabalik ko rin po agad sa inyo bukas. Tumigil ka na nga dyan, malas ka! Mukhang pera, pwe! Malakas na pagdura ang ginawa ng kanyang biyenan sa harap niya bago ito pumasok sa kanilang bahay. Si Sansay naman ay patuloy na umiiyak at hindi makapaniwala sa inasal ng kanyang biyenan. Hindi niya lubusang maisip kung bakit nito natiis ang sariling apo. Gayong ito ang unang beses niyang humingi ng tulong sa kanila. Napagpasyahan na lamang niyang pumunta sa kanyang boss upang manghingi ng tulong. Ngunit nabigo siya nang malaman niyang lumuwas ito pa Maynila. Tao po! Ate! Oh, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na nangaabala ka pa. Baka po pwedeng kunin ko yung sahod ko noong nakaraang buwan. Kailangan ko lang pong isugod ang anak ko sa ospital. Saan ka kumukuha ng kakapalan na mukha mo? Hindi ba sinira mo ang damit ko? Alam mo ba kung magkano ang presyo nun, ha? Kulang pa ang sahod mo. Isa pa, wala rin akong maibibigay sa'yo. Parang awa niyo na, kailangan lang ng anak ko. Nay, nahihirapan na po ako. Sunod-sunod ang paglabas ng dugo sa bibig ni Marie. Natataranta namang hinaplos ni Sansay ang kanyang anak, kaya aksidente nitong nasukahan ang braso ng kanilang kapitbahay. Humingi sila ng paumanhin, ngunit masasakit na salita ang ibinalik sa kanilang mag-ina. Nakakainis! Ang mahal-mahal ng gluta tapos dudumihan mo lang ang kutis ko? Lumayas kayo rito mga salot! Kahit na hindi na buong sweldo, kahit kalahati na lang po, maawa ka naman sa amin. Inutil ka rin no? Hindi ka makaunawa na wala akong pera. Kaya ka iniwan ng asawa mo kasi pabaya kang ina at wala ka pang kwenta eh. Nay, pasensya na po kung binibigyan ko kayo ng problema. Pasensya na po kung sakitin ako. Lumaban ka anak ha, gagawa si nanay ng paraan. Wala nang ibang malapitan si Sansay kundi si Leandrong naninirahan sa katabing barangay. Tinahak niya ang madilim na daan papunta sa bahay nito, ngunit nang makarating sila sa kanto, biglang bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng sunod-sunod na halinghing ni Marie. Anak, lumaban ka. Konti na lang nasa bahay na tayo ng lola mo. Nay, mahal ka ni Marie. Leandro! Tao po! Leandro, lumabas ka riyan! Mauna na ako, Nay. Hindi ko na po kaya. Anak! Parang awa mo na lumaban ka! Marie, anak! Gumising ka! Dahan-dahang tinapik ni Sansay ang pisngi ng kanyang anak upang gisingin. Ngunit wala itong naging tugon. Sinubukan niya ring ilapag sa kalsada ang kanyang anak upang gawin ang paunang lunas. Ngunit kasabay ng pagtila ng ulan ang pagtigil din ng paghinga ng kanyang anak. Sa gitna ng kanyang malakas na pagpalahaw, ay ang paglabas ng figura ni Leandro mula sa sasakyan. Ano nangyari sa anak ko? Dali natin siya sa ospital! Diyos ko, anong ginawa mo sa bata? Hindi ka na naawa sa anak mo. Pinabayaan mo lang ng ganyan. Kayo ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Kaya't sisiguraduhin ko sa iyo, Leandro, na pagdurusahan mo ang pangabando ng ginawa mo. Pati na rin ang pagsira mo sa pamilya natin. Umuwi si Sansay sa kanilang bahay na karga-karga ang anak nitong wala ng buhay. Mabilis niya itong nilinisan at pinalitan ng isang puting bestida. Isinuot niya rin dito ang bagong bili niyang sapatos na sana'y regalo niya para sa kaarawan nito sa sunod na linggo. Marahan niya ring hinaplos ang pisngi ng kanyang anak at saka hinalikan ang noo nito. Pagbabayaran nila, anak. Pagsisisihan nila ang lahat ng panggigipit. Hindi nila pagtulong sa atin. Ilang sandali pa ay pumunta siya sa likuran ng kanilang bahay
at nagsimula siyang maghukay sa ilalim ng punong itinanim ni Marie noong ito'y 5 taong gulang pa lamang. Ineng, gabi na ha, bakit naguhukay ka pa riyan? Pasensya na po kung naabala ko kayo. Yumao na po kasi ang anak ko. Ngunit wala rin po akong pera upang mabigyan siya ng tamang libingan. Mabuti na po itong sa loob ng bakuran ko para hindi ko malimutan ang presensya niya. Nakakagulat na balita ang maaga niyang pagyao. Parang kahapon lamang ay tinutulungan niya akong magwali sa aking bakuran. Nakikiramay ako, Ineng. Namatay siya dahil sa pang-aabandona ng mismong pamilya ko. At sobrang nakakagalit po ang mga taong walang ibang inisip kundi ang sarili nilang kapakanan. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Ineng. At walang makakapantay sa sakit ng isang inang nawala ng anak. Ang sakit-sakit po, Lola. Wala nang anak ko, kaya hindi ko alam kung paano ko kakayaning lumaban sa buhay. Siya ang lakas ko. Pero ngayon wala na siya. Nilapitan ni Lola Iska si Sansay upang yakapin at iparamdam na kahit tinalikuran siya ng mundo, ay may iilan pa ring handa siyang damayan at tulungan. Nang tumigil siya sa pag-iyak, agad niyang kinuha ang malamig na katawan ni Marie, saka inihiga sa isang malambot na una na kanyang ipinatong sa hinukay niyang lupa. Unti-unti niyang tinabunan ang katawan nito kasama ang iilang paboritong laruan nito. Wala nang sakit, anak. Hindi ka na mahihirapan. Ako na ang bahalang umalalay sa iyong ina, Marie. Pangako ko sa iyo na tutulungan ko siyang makuha ang hustisyang nararapat sa iyo. Patawad sa pagkukulang ng nanay, ha? Mahal na mahal kita, anak ko. Kinabukasan, bumisita si Leandro sa kanilang bahay. Iniisip nito na baka isang panluloko lang ang ginawa ni Sansay sa kanya para balikan niya ito. Ngunit sa isang sulok ay nakita niyang nagmumukmok ang kanyang asawa. Umiiyak habang yakap ang litrato ng kanyang anak. Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Lumayas ka rito! Nasaan si Marie? Kukunin ko na ang anak ko. Masyado mo naman akong pinapatawa, Leandro. Wala na ang anak mo. At ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala. Walang hiya kang babae ka. Papatayin kita! Ang kapal na mukha mong pumunta rito pagkatapos mong hayaan ang asawa mong ilibing ang sarili niyong anak. Lumayas ka rito! Natakot si Leandro sa inasal ni Lola Iska, kaya wala itong nagawa kundi ang umalis na lang. Sinubukan ding aluin at pakainin ng matanda si Sansay, ngunit magalang lang siya nitong tinanggihan. Hanggang sa nagbitiw siya ng mga salita na nagpatigil sa pag-iyak nito. Kung gusto mong makaganti sa pang-aapi nila sa pang-aabandona sa'yo, maaari kitang tulungan, Ineng. Ano po ang dapat kong gawin, Lola Iska? Sabihin niyo po sa akin. Gusto ko po silang parusahan. Gusto ko pong maranasan nila ang sakit na dinanas ko sa kamay nila. Itim na dasal ang isang paraan para makuha ang gusto mo. Kulam, Sansay. Turuan niyo po ako. Kailangan ko pong makaganti sa kanila. Kahit ano, gagawin ko po. Sigurado ka ba, iha? Desidido na po ko, Lola Iska. Para sa anak ko. Para kay Marie. Nang malaman ni Lola Iska ang sinapit ni Sansay, labis talaga siyang naawa. Dahil doon, itinuro niya rito ang itim na dasal. Isang uri ng kulam upang makapaghiganti ito sa mga dinanas nitong kalupitan.
lalo na ang kanyang anak. Bakit po alam niyo ang mga ganitong bagay, Lola? Dahil dati akong mangkukulam. At katulad mo, pinagmalupitan din ako ng mga tao. Inabandona at sinaktan kaya gusto kong tulungan ka sa ganitong paraan. Salamat po, Lola Iska. Tama naman po itong gagawin natin, no? Depende kung paano mo ito titingnan. Ako, para sa akin, tama ito. Dahil ngayong panahon, ginto ang hustisya. At kung wala kang gagawing ibang paraan, talo ka. Kawawa ka. Unti-unting itinuro ng matanda kung paano bigkasin at isagawa ang itim na dasal. Sa simula, nahihirapan si Sansay dahil sa bigat ng enerhiya at sa kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Ngunit sa tuwing bumabalik sa kanyang isipan ang sakit ng pag-aabandona sa kanilang mag-ina, nagiging matatag siya. Doon niya hinuhugot ang lakas para tapusin ang dasal. Kahit ramdam niyang may unti-unting nagbabago sa kanyang sarili. Kailangan mo ng isang gamit mula sa taong nais mong kulamin. Una, sambahin mo muna ang bagay na yon, ang koneksyon mo sa kanya. Pagkatapos, dasalan mo ito ng itim na dasal na itinuro ko sa'yo. Doon mo ipahayag ang iyong hangarin, kung ano man ang gusto mong mangyari sa taong yon. Kahit ano pong hilingin ko mangyari sa mga taong gumawa sa akin ng masama, Lola. Oo, kahit ano. May 3 itim na dalang dasal. Pwede mo silang pahirapan, saktan. Ang pinakamadilim ay patayin. Salamat, Lola. Alam ko na ang gagawin ko sa kanilang lahat. Maghanda sila. Dahil matitikman nila ang mga naranasan ko. Mag-iingat ka, iha. Naway maging matagumpay ang magiging plano mo. Lagi mong tandaan na lahat ay may limitasyon. At ang huling paalala ko sa iyo, huwag mong ipapaalam sa mga tao ito. Walang dapat makaalam na may mangkukulam pa rin. Masusunod po, Lola Iska. Aalis na ako, Sansay. Alam kong kaya mo yan. Saan po kayo pupunta? Sa bahay ko. Malayo yun. Pero tandaan mo, babantayan kita lagi gamit ang itim na dasal. Dadalawin mo po ako, ha? Oo, iha. Mag-iingat ka. Ikaw rin po, Lola. Sobrang salamat po. Nalungkot si Sansay sa pag-alis ni Lola Iska. Sa maikling panahon ng kanilang pagsasama, dama niya ang tunay na malasakit at pagmamahal ng matanda sa kanya. Ang mga aral at kapangyarihang iniwan nito ay habang buhay niyang ipagpapasalamat. Sapagkat sa wakas, hawak na niya ang kakayahang makapaghiganti at nais niya na yung simulan bukas. Sa wakas, gamit ang kulam na ito, kaya ko nang makaganti. Sensei, saan ka galing? Parang wala kang tulog, ah. Diyan lang, Mare. Alam kong nawalan ka ng anak, Mare. At para sa isang ina, na katulad ko rin, ramdam kong nararamdaman mo. Pero sana, wag mong pabayaan ang sarili mo, ha? Mahirap ang mga nangyari sa akin, Shandy. At ngayon, may paraan na ako para makaganti sa kanilang lahat. Ha? Anong ibig mo sabihin, Sansay? Isa yung sekreto, Shandy. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo. Yun siguro ang tatawagin kong karma. Karma para sa kanila. Dahil lahat ng ginawa nilang masama sa amin,
ay may balik. Nagtaka si Shandy sa mga sinasabi ng kanyang kaibigan. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang marahil ay paraan lang yon ang pagbangon sa lahat ng pinagdaanan. Gayunman, tama ang sinabi nito. May balik ang lahat. Buo ang paniniwala ni Shandy na darating din ang karma sa mga taong nanakit at nang abandona sa kanyang kaibigan. O siya, sige. Alis muna ako ha. May mga bago kasi akong ititinda eh. Sige, may gagawin din ako eh. Mag-iingat ka, Mare. Ikaw din, Mare. Makakabangon ka rin sa lahat, ha? Salamat. Pagpasok ni Sansay sa kanyang bahay, tuluyan na ring umalis ang kanyang kaibigan. Ngayon, buo na ang pasya niya. Mangkukulam na siya. Lihim ang ngiti sa kanyang mga labi habang tinititigan ang ilang gamit sa bahay niya. Sa kanyang paningin ay perpekto para sa mga taong nais niyang kulamin. Mapaparusahan ko na kayo. Iisa-isahin ko kayong lahat. Lahat ng pinagdaanan ko, babalik sa inyo ng triple. Sisimulan ko sa iyo, biyanan ko, at isusunod ko ang kapitbahay kong nambasto sa akin. Sa huli, ang asawa kong nagtaksil at nag-abandona sa aming mag-ina. Matitikman niyo ang ganti ng inang nawala ng anak. Inang inabandona. Puno ng galit at hinagpi si Sansay habang binibigkas ang bawat salita. Isa-isa niyang hinanap ang mga bagay na magsisilbing kasangkapan ng kanyang kulam. Una, ang panyong matagal nang naiwan ng kanyang biyenan sa bahay. Isang paalala ng pangungutya at panguhusga. Pangalawa, ang paldang hiniram niya noon sa kapitbahay na minsang nambasto sa kanya. At huli, ang singsing na ibinigay ng asawang tumalikod sa kanila. Inilagay niya ang mga bagay sa isang lumang garapon. Sinimulan niyang sambahin ang mga ito na parang isang Diyos. At nang matapos ay dinasalan niya ito ng itim na dasal. Inusal niya ang mahabang dasal ng dahan-dahan. At matapos yun ay nagbitaw ng isang matinding sumpa. Sa ngalan ng bawat sugat na iniwan nila sa akin, isinusumpa ko, hindi sila matatahimik. Pahirapan mo sila tulad ng pagdurusang ibinigay nila sa akin. Malalim na bumuntong hininga si Sansay matapos ang dasal at ang kahilingan. Madilim ang mga matang nakatingin sa mga gamit na hawak niya. Ilang sandali pa, lumamig ang paligid na para bang nagsisimula na ang kulam na ginawa niya. Tumayo ito at itinabi niya ang garapong yon sa hindi nasisikatan ng araw. May mapanuksong ngisi sa labi ni Sansay nang matapos ang kanyang ginawa. Wari na bunutan siya ng tinik at muling bumalik sa kanyang nakasanayan, ang magtinda na para bang walang nangyari. Ngunit kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang balita. Ang kapitbahay na minsang bumasto sa kanya ay tinubuan ng ketong. Sansay, kukuha ka ba ng labada ngayon? Oo, kailangan eh. Dalian mo, sabay na tayo. Sige, saglit lang at palabas na rin ako. Inaayos ko lang ang damit ko. Okay, sige, hintayin na lang kita rito sa bakuran mo, ha? Lumabas si Sansay sa harap ng bahay at ngumiti. Sa paligid ay dumaloy ang malamig na simoy na may dalang itim na enerhiya. Alam niyang gumalaw na ang dasal kahapon. May nahulog na sa sumpa. Napangisi siya, mabagal at puno ng kasiyahan. Naglakad silang dalawa ng kaibigan niya para pumunta sa kabilang kanto upang kumuha ng mga labahin.
Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, narinig na nila ang ingay mula sa kumpol ng tao sa isang bahay malapit sa kanila. Anong meron? Hindi ko rin alam. Kadiri, dapat itapon ka. Baka mahawa kami ng ketong mo. Hindi ako kadiri. Maawa kayo sa akin. Maawa kayo. Saan nang galing ang ketong mo? Bakit bigla ka nalang tinubuan ng ganyan? Ay nako, nakakadiri ka. Nakakasuko yung balot niya. Dapat palayasin na yan sa baryo o kaya sunugin na yan. Baka magkalat pa yan dito. Baka malasin pa ang buong baryo. Ketong? Sino may ketong? Di ba bahay anong kapitbahay nating suplada sa'yo, Sansay? Matabil din ang dila nun eh. Tama ka, Shandy. Yan yung kapitbahay nating binastos-bastos ako. Nakakaawa pero karma niya na yan. Lahat ng ginagawa mo sa ibang tao, may balik talaga. Kung mabuti, babalik ng mas mabuti. Pero kung masama, babalik ng mas masama at hindi inaasahan. Karma talaga ang tawag dyan, Shandy. Itim na karma para sa mga may itim ang budhi. Walang mapaglagyan ang tuwa sa puso ni Sansay habang pinakikinggan ang mga bulungan. Ang bawat sigaw ay musika sa kanyang pandinig. Patunay na gumana ang dasal. Sa loob-loob niya, simula pa lang ito. Nang muling maglakad ang magkaibigan at nasa tapat na sila ng bahay ng kapitbahay na nambastos kay Sansay, nagtagpo ang kanilang mga mata ng salbahing babae na ngayon ay may ketong at binabastos-bastos ng mga tao. Napangisi siya. Hindi yun ngiti ng tuwa, kundi ng tagumpay ng dilim sa loob niya. Grabe, nakakadiri nga. Nakakapangilabot. Baka mamaya nga makahawa pa yan dito. Mabuti dali na sa ospital yan. Nararapat sa kanya lahat ng yan. At ewan natin kung tatanggapin ba siya sa ospital sa lagay niya. Sa bagay, tama ka. Siguro kung akong doktor o nurse na tatanggap sa kanya, nakakatakot. Ewan, nakakadiri talaga kasi. Grabe talaga ang karma ngayon. Ay naku, tara na nga Mare. Baka wala na tayong maabutang labahin. Naglakad na muli ang magkaibigan palayo sa bahay na yon. Ngunit nanatili pa rin ang ngiti at tuwa sa mukha ni Sansay. Pagsapit nila sa kabilang kanto, nadatna nila ang ginang na palagi nilang pinaglalabhan. Doon din kasi madalas ipinadadala ang ilang labahing galing sa kabilang kalye. Nay, may labahin pa po ba kayo? Oo, mabutit umabot pa kayo. Mabuti na lang po talaga. Maayos ka na ba, Sansay? Condolence pala sa'yo sa nangyari sa anak mo, ha? Salamat po. Medyo maayos-ayos na po. Mabuti na bang kung ganon? O siya, sige, nasa gilid lang mga labahin, ha? Ang mga labahin na yan doon galing sa kabilang kalye. Doon sa biyanan mo, Sansay. Kapag natapos nyo na labahan, dalhin nyo na lang doon sa bahay ng may-ari, ha? Doon daw kasi isasampay. Sige po. Ayos lang ba sa'yo, Mare, na sabihanan mo mga damit na lalaban natin? Oo naman. Pera na rin yun. Ngunit ang totoo, galit siya. Gusto niyang punitin ang lahat ng mga damit na yon. Subalit pinigilan niya lang ang kanyang sarili. Nagsimula ng maglaba ng mga damit ang magkaibigan. At mabilis din silang natapos dahil hinati nila ang gawain sa dalawa. Pagkatapos nilang banlawan ang mga ito, agad nila itong dinala sa bahay ng biyena ni Sansay. Nasa labas na sila ng bahay nang makaramdam si Sansay ng itim na enerhiya mula sa loob ng bahay. Lihim na napangisi ito. Alam kasi nitong tumalab na rin ang kulam sa biyenan. Ako na lang ang papasok, Mare. Baka hindi ka komportableng makita ang ingrata mong biyanan. Naku, okay lang. Sanay na ako. Sigurado ka ba? Oo, Mare. Ako pa ba? Kumatok ng 3 beses si Shandy sa gate ng biyena ni Sansay. Ngunit walang sumagot. Kaya pumasok na lamang sila. Dahil sa bakuran lang naman sila magsasampay ng mga damit. Ngunit pagpasok pa lang nila, agad silang natigilan.
Bumungad sa kanila ang biyena ni Sansay na sumusuka ng mga bulate. Ang mukha ay puno ng buni at ang bunganga ay namamaga. Sa di kalayuan, nakita rin nila si Leandrong nakaupo. Hingal na hingal habang hawak ang kanyang tiyan na unti-unting lumulobo. Namumutla at namamaga rin ang kanyang mga paa. Nagsusuka rin ito ng itim na likido. Diyos ko, ano nangyayari? Ayos lang ba kayo? Tumawag kaya tayo ng tulong? Sansay, tumawag tayo ng tulong! Hindi, huwag natin silang tulungan. Ha? Bakit hindi? Alam mo ang rason ko, Shandy. Hayaan mo silang magdusa sa nangyayari sa kanila. Hayaan mo silang maramdaman ng sakit. Mare! Tulungan niyo kami, Sansay. Tulungan mo kami. Nagmamakaawa kami! Tulong! Damhin niyong lahat ng sakit. Tikman niyo ang pakiramdam ng walang tumutulong. Humahampas ang malakas na hangin habang galit at padabog na lumabas si Sansay. Kasama si Shandy, iniwan na nila ang dalawa roon. Naawa man si Shandy sa kanila, mas nangingibabaw ang awa niya para sa kaibigan at sa loob-loob niya, alam niyang nararapat lang ang sinapit ng dalawa. Umuwi ang magkaibigan sa kanya-kanya nilang tahanan, ngunit dumiretso si Sansay sa likod ng bahay kung saan niya inilibing ang anak na si Marie at umiiyak na kinausap ito habang ang kapaligiran ay sumang-ayon sa emosyon ni Sansay. Mas malakas at malamig ang hangin at ang mga tuyong dahon ay nagsisiliparan. Anak, naipaghiganti na kita sa kanila. Naramdaman na nila ang naramdaman natin. Ang sakit na naramdaman mo. Ngayon, para malaya na tayo, kahit wala ka na, kahit tuluyan na akong inabandona ng lahat. Ngayon, masaya ako na naranasan nila ang lahat ng yon. Siguro kung nakikita mo ito ngayon, sasaya ka rin katulad ko, anak. Patuloy na umiiyak si Sansay sa puntod ng kanyang anak. Ibinubuhos ang lahat ng nangyari at ang bigat ng kanyang hinanakit. Doon siya nagtagal hanggang sa abutan na siya ng malakas na ulan na parabang nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng mga yapak na papalapit. Paglingon niya, tumambad si Lola Iska. Nakangiti sa kanya na tila may dalang kapanatagan sa gitna ng unos. Kumusta ka, iha? Lola, matagumpay ba? Opo. Oh, bakit ka pa umiiyak kung laging matagumpay naman? Iyak dahil sa tuwa at kaunting pagdadalamhati po ito, Lola. Tuwa dahil naranasan na ng mga taong gumawa sa amin ng masama ang sakit na naranasan naming mag-ina at pagdadalamhati dahil wala na akong iba pang magagawa para sa anak ko. Meron pa, iha. Alam mo kung ano ang magpatuloy sa buhay. Alam kong yun ang gusto rin ng anak mo. Ang magpatuloy ka kahit inabandona ka ng mga tao sa paligid mo. Kahit isa ka ng inabandonang ina. Pero tandaan mo, nandito ako lagi at ang kaibigan mo. Lalong napaiyak si Sansay sa mga salitang binitiwan ng matanda. Kaya agad siyang niyakap at inalo nito. Alam niyang tama si Lola Iska. Kailangan niyang magpatuloy kahit wala na ang kanyang anak. Ilang minuto pa silang nanatili roon at nang tuluyang humupa ang lahat, pumasok na sila sa bahay upang magpatuyo dahil sa basa ng ulan. Ayos ka na ba? Hindi pa po gaano pero kaya na po, Lola Iska. Ano palang balak mo doon sa mga kinulam mo?
Pagagalingin mo pa ba? Nakaligtas po ba sila? Oo, narinig ko kanina. Kaya pa po ba silang pagalingin? Oo naman. Ang mga mangkukulam kayang alisin ang sumpa o kulam na ginawa nila sa isang tao. Siguro, maalisin ko lang po kapag nagbago na sila. Kapag nagbago na ang ugali nila. Gusto ko pong maging leksyon ito para sa kanila. Magandang ideya, iha. Pwede kitang turuan ng isang ritual para makandado ang nais mo. Diretso silang gagaling kapag nagbago na sila at kapag bumalik na naman sila ulit sa ganong gawi, babalik ang kulam. At kung hindi sila magbabago, kamatayan ang dulo. Sige po, turuan niyo po ako, Lola. Mula noon, lalo pang naging malapit sina Lola Iska at Sansay. Doon na rin tumira ang matanda sa kanya. At sa paglipas na mga araw, tinuruan niya si Sansay ng mga bagong ritual. Hanggang sa tuluyan na itong naging ganap na mangkukulam. Wakas!